Hi guys! Another day, another food trip and gala na naman dito sa Bangkok, Thailand. And finally, napuntahan ko na rin to. Isa sa pinakasikat na pinupuntahan ng mga turista dito sa Bangkok, Thailand, ang Jad Fairs Night Market. At kung nagpaplano rin kayo mag-travel sa Thailand, huwag niyong kalimutan puntahan tong Jad Fairs Night Market. At kung paano namin siya pinuntahan, sumakay kami ng BTS, bumaba kami dito sa Asok Station. At from Asok, pumunta kami sa may Terminal 3 at dito kami sumakay papuntang Praram 9. At from Sukhumvit to Praram 9, 20 baht po ang pamasahe. At pagkababa yun sa train, dito kayo mag-exit sa exit number 3. And then akyat lang tayo ng escalator. At pagkakyat ng escalator, turn left. At may kita yun na dyan, yung 7-Eleven and KFC, dun po kayo lalabas, papunta sa Jad Fairs Night Market. At kung ayaw mo naman ng sobrang daming tao, pumunta ka dito ng mga bandang 4 p.m. to 5 p.m. Wala pa masyadong tao nun. So nakarating kami dito mga bandang 5 p.m. Wala pa masyadong tao. Pero kung pupunta ka dito mga bandang 6 p.m., 7 p.m. pataas, asahan mo na sobrang dami ng tao dito. Nag-open sila 4 p.m. to 12 midnight. At ito nga, habang naglalakad kami dito, matagulat ako dito sa takoyaki nila. Kasi tignan mo naman yung laman. Kung sa Pinas, bitin na bitin ako sa laman ng takoyaki. Dito magsasawa ka, overloaded ang laman ng takoyaki nila. Tignan naman yung octopus. Sob na sob ka na kaagad sa laman yan. At kung mahilig kayo sa mga seafoods, ay dito, sobrang dami, magsasawa kayo. May mabibili ka dito mga hipon, snail, katulad dito, meron sila ditong prawns. At for only 200 baht, 6 na piraso yan na malalaking hipon. At hindi lang grilled shrimp, meron din silang grilled squid for only 100 baht. At nagulat ako dito kasi may ulo ng buhaya. Yun pala, tinitinda rin pala nila dito yung karne ng buhaya, ginagawa nilang barbecue. At hindi lang yung karne pati yung balat, iniihaw din nila. At ginagawa rin nilang chicharon, yung balat ng buhaya. At ito na naman takoyaki na overloaded ang laman. Kita nyo naman yung octopus na yan, tsaka hipon, diba? Mas malaking pa talaga yung laman. At first time ko lang din makakita ng ganito, meron din sila ditong durian cake. At ito na nga, yung like ko mga napapanood sa mga vlog, yung kinakain nila mga exotic food dito sa Thailand. Itong mga pritong ipis, parang mga pritong crickets na may mga pritong worm, at kung ano pang mga insekto. Sabi nga nila parang hindi ka daw pumunta ng Thailand kung hindi mo daw to na-try tikman. Kaya naman sasabi ko, Eddie, wow, sige, tikman natin para masabi naman na pumunta talaga tayong Thailand kasi nakatikim tayo ng mga exotic food. 100 baht nga pala to, mix-mix na yan, yung mga exotic food na yan. Pera na lang sa scorpion, iba yung presyo niyan, medyo mahal, 200 ata per stick ng scorpion. Mahal siya kasi siguro napakahirap niyang hulihin kasi itong mga ipis dyan lang siguro nahuhuli yan. Kaya medyo mura pa, charis. At ito ang mga mixed na insekto ang nilagay niya para maitsurang ipis, bugs, crickets, para maitsurang tipaklong, tapos mayroong matabang worm, mapayat na worm. At bago niya ibigay, inisprayan niya pa ng toyo at nilagyan niya ng paminta. At ayan na, tikiman time. At sa totoo lang wala pa talaga kaming kain ito. Tapos ito pa yung una namin kakainin, di ba? Kaya mga insekto talaga yung mauuna sa mga sikmura namin. Sabi ko sa kanya, pag hindi mo to tinry, hindi kita ibibigay ng totoong pagkain. So wala siya nagawa, kaya itatry talaga niya yung mga ipis na to. Pero tignan yung mukha niya, dirin-diri talaga siya. At ito na nga yung una niyang napiling tikman na lumapat sa sikmura niya. Itong itsurang ipis na to. Kalapyan natin. Ito siya, ipis. Ano? Ang lasa? Ang lasa? Masarap? Oh? Laman. Ano naman yan? Ito. Tingin? Go. Ano lasa? O, isa pa. Masarap tong uod. Sarap yung uod. Ano naman yan? Uod ulit. Sarap na. Okay, ano pang next? Yung mataba. Yung mataba. Yan, yan, yan. Tingin, tingin. Tingin. Ayan. Sige, go. Ano lasa? So, ayun, nagustuhan naman niya yung lasa. Masarap naman daw. Pero lang dito sa matabang uod na to, na hindi niya nagustuhan yung lasa, kaya tinapon niya. At syempre, ako curious din ako kung ano ba talagang lasa. Kasi nasabi niya masarap eh. Kaya, ayan, tatry ko rin siya para malaman ko kung ano ba talagang lasa niya.
Pero nung tinignan ko yung itsura ng ipis, nag-aalangan talaga ako na parang ayoko siyang kainin. Kasi nakakadiri talaga siya tingnan. Kasi parang nai-imagine ko yung ipis na nakikita ko dito sa bahay namin. Pero wala tayong choice. Kailangan talaga natin siyang tikman for the vlog. Sabi nga ng kapatid ko, tinry niya, bakit daw ako hindi? Kaya naman sige, tatry din natin para malaman natin kung ano ba talaga ang lasa nitong ipis na to na pinirito. Ano? Adiri. Nasa prito lang. Oo nga, lasang prito. Uod. Sarap. Sarap na yung uod. So yun na yung tinikman ko, yung parang itsurang ipis tsaka yung uod na mapayat. Pero yung matabang uod, hindi ko siya kayang tikman. Pero in fairness naman, masarap din naman siya. Lasa siyang pritong manilang. So okay na yun. At least natikman ko na rin yung mga exotic food dito sa Thailand. At dito, meron din sila ditong mga sashimi, salmon sashimi, and then mga sushi. Kaya kung mahilig ka sa sushi, nako dito magsasawa ka. Napakadaming flavors at bawat flavor niyan, iba-iba rin yung presyo. Meron silang 10 baht, 15 baht, and pinakamahal na yung 20 baht. At in fairness, sa lahat naman nakuha kong flavor, hindi ako nagsisi kasi ang sasarap naman talaga. Kaya dito pa nga lang sa sushi, mabubusog ka na bukod sa mura na masarap pa. At ito, isa rito sa nakikita ko madalas sa mga vlog na tinatry nilang kainin tong squid na to. Buhay siya, tapos isasawsaw mo na lang sa sauce. Pero sabi ko sa kapatid ko, gusto mo ba i-try? Try natin. Ayaw naman niya. Kaya di na rin namin tinry. Kaya naman nung meron akong nakita dito na may magta-try, binidyohan ko na lang siya para ipakita sa inyo kung paano siya. So dito, meron lang siyang sauce dito sa baso na nakalagay. Tapos yan, kakainin mo siya ng buhay na may sauce. At ito, isa to sa marirecommend ko na tikman ninyo dito sa Thailand, ang banana roti nila. Ito, sobrang sarap nito. Kaya kapag pupunta kayo dito sa Thailand, itry nyo tong banana roti nila na sobrang sarap na hindi nakakaumay for only 80 baht lang. At ayan, nilagyan niya ng chocolate and condensed. As in, hindi to nakakasawa kainin. Kaya babalik-balikan mo to. Pag ako talaga bumalik ng Thailand, ito pa rin yung bibiling ko. At ayan, pinatikim ko sa kapatid ko. Sobrang nasarapan din siya. Gustong-gusto niya yung lasa kasi hindi raw nakakaumay. At ito, isa pa tong sikat dito sa Thailand. Itong spicy pork neck bone soup. Ayan, sobrang anghang daw nito. At alam niyo ba, dito sa Thailand, nagulat ako ha. Kinakain din pala nila dito yung jellyfish. Ayun o, binibenta nila. Grilled jellyfish for only 30 baht. Ay nako, grabe. Sobrang daming pagkain dito na hindi mo malaman kung ano ba talaga yung bibilin mo. Yung uunahin mong tikman. Pero ako, kapag binadadaanan akong pwedeng mag-pre-taste, ayan, go tayo sa pag-pre-taste. Pero sarap namang natikman ko dito ha. Kaya dun pa nga lang sa pre-taste, nabubusog na ako eh. At hindi lang puro pagkain ha. Kasi pwede na rin kayo makapag-shopping dito. Pwede kayo mamili ng mga pang-aura nyo dito sa Thailand. Ang dami dito mga bags, mga shoes, mga dresses, mga pang-aura talaga. Ang gaganda ng mga dresses nila dito. At bukod dyan, meron na rin sila ditong Thailand souvenir store. Ayan o, pwede rin kayo makabili ng mga pampasalubong, mga pang-display sa bahay, o kaya yung nilalagay sa rep, yung magnetic, meron sila dito. At pag nagkataon na pumunta kayo dito na sobrang ng daming tao, mga bandang 7 PM pataas, nako, sobrang dami ng tao dito, kaya mag-ingat kayo sa mga pickpockets. So yun lang, bye-bye!